Well, PVL updates today, February 3, 2026. Especially game today ay ating bibigyan ng preview isa-isa. Farmfresh versus NX LED. Capital One versus Sauce Coffee. Magbabakbakan. Coach Tay Bundit, bagong coach ng Alas Pilipinas. Ano na kaya nangyari sa mga players na nasa screen? Bakit wala sila at hindi makapaglalaro ngayong conference sa PVL? AVC 2026 naligwak ang men's and women's. Well, aalamin natin kung bakit hindi sila qualified. Qualified ba ang women's? Qualified ba ang men's? Isa sa kanila ay hindi qualified, kaya pag-uusapan natin at tapusin ang video. At syempre, latest yan at kaganapan yan ngayong February 3, 2026 dito sa ating bansa. Kaya syempre, bago ang lahat guys, nakikiusap naman po ako, please naman, huwag yung kalimutan mag-like, comment, i-subscribe, and pa-hit notification bell for more PVL valuable updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support nyo. Subscribe na. Syempre, pa-like and share na rin. Thank you very much. Syempre, unahin po muna natin bigyan ng preview game ang unang laban ngayong araw, February 3, 2026, kung saan magtatapatan nga ang NX LED versus Farmfresh. Magaganap nga ang laban nila ngayong araw, February 3, sa Philol Eco-L Center at 4 p.m. ito. Well, kaabang-abang ang laban ito dahil nga sa lakas ngayon ng NX LED. Dahil sa kanilang maraming recruit galing sa mga disband team, especially sa Petrogas Angels, na halos lahat ng player ay nakuha nila doon. Kaya na masasabi nga natin dark horse at malakas ngayon ang NX LED at hindi basta-basta. Kahit ganun pa man, malakas din ang mga recruit ng Farmfresh Foxes ngayon dahil sa mga veterans player din at mga galing ang nakuha nila. Kaya naman masasabi nga natin na kaabang-abang ang game na ito. Ngunit base nga sa ating nakita o base natin sa recruit nila, talaga namang napakalakas at nakatakot ang lineup ngayon. Ito ngang NX LED Chameleon. Well, nakuha lang naman nila si Mayla Pablo, Brock Van Sickle. Nakuha din nila ang middle blocker na magaling na si MJ Phillips. Andito rin sa Ogonzanya na talaga namang grabe. Nakuha din nila si Chamson. Nakuha rin ng NX LED si Cagante na magaling na setter. Nakuha din nila si Musan, magaling na middle blocker. Tempiatura, nakuha din nila. At syempre si Cheng, nakuha din nila si Sabete, na halos lahat ng first six sa Petrogas ay nakuha nila. Si Adolfo ay nakuha rin nila ang magaling na libero na si Pineda. Kaya naman syempre, masasabi nga natin na kung gagamitin ang dating first six ng Petrogas, ay talagang kabahan na ang Farmfresh Foxes ngayon. Ganun pa man kung may bala nga ang NX LED, grabe din ang Farmfresh. Lalong-lalo pa, nag-training din ito sa Taiwan na talagang nag-catch up din ang malalakas na team doon. At hindi lang yan dahil ang recruit nila ay hindi basta-basta kahit medyo konti kumpara sa NX LED. Especially nakuha nila ito ngang si Ara Galang, Palma, Tubino, Hernandez, Mylene Pahat at iba pa. Kaya naman syempre may laban sila kahit papano. Lalong-lalo pa, nasa Farmfresh din ang dating malalakas na players at mga veterans. Ganun pa man ay talagang masasabi nga natin na magandang laban ang patutunghayan natin sa dalawang team na ito, na para bang malalakas at mga veterans team ang atake nila. Well, syempre hindi na bago sa atin dahil nga bagong season, bagong conference, bagong muka at bagong first six. Kaabang-abang din ang mga nakapasok sa kanilang mga new coaching staff at kung paano nga ba lalaruin o sino ang first six nilang gagamitin, especially talagang mga galing both teams ang recruit at sino nga ba talaga ang gawing first six, especially sa NX LED, gawing kayong first six ang mga dating Petrogas players. Well, nakaka-excite ito panoorin. Kaya guys, sa tingin ninyo, anong team kaya mananalo? Manalo kaya ang Farmfresh sa NX LED ngayon? Pa-comment nga dyan sa baba. Well, dako naman tayo sa second game, 6:30 p.m. sa Philol Eco-L Center pa rin ang laban. At syempre ang laban nito ay Sauce Coffee versus Capital One Solar Spikers. Grabe, talagang nakaka-intense laban na naman ang ating matutunghayan sa dalawang team na ito. Especially talagang malakas pa rin ang Sauce Coffee kahit nang manakaraang conference. Kaya naman kayanin kaya ng Capital One ito. Ngunit alam naman natin may mga new recruit ang Capital One na talaga namang mga palaban at ating kikilalanin. Kung ating titignan, nakuha nga nila itong ngang si Nunag at Gaston na alam naman natin magaling na middle blocker. Lalo pa si Nunag
na ilang beses naging part ng national team at si Gaston naman kahit gawing middle, open or opposite ay kaya niya. Grabe din ang mga palo niya na makakatuwang talaga ni Bella Belen at mga kasamahan niya dito sa Capital One. Kaya masasabi nga natin malakas sila ngayon. Samantalang sa Sauce Coffee, alam naman natin malakas ang Sauce Coffee kahit nung nakaraang conference. Kaya masasabi nga natin the best pa rin sila kahit walang gaanong mga recruit. Samantalang nakuha din nila ang magaling na wing spikers na si Robles at syempre si Peñafiel at syempre nakuha din nila ang isa pang magaling na player from Charity Go. At hindi lang yan, nakuha din nila si Sait at Dakis. Kaya naman syempre, malakas din ngayon ang Sauce Coffee. Well, kung overall ang ating pag-uusapan, ganun pa rin kung hindi mababago ang laro nila last season, baka matalo ng Sauce Coffee ang Capital One ngayon. Siyempre, bilog pa rin ang bola at alam naman natin may mga training silang ginawa para naman maipanalo ang mga laro nila ngayong PVL AFC 2026. Kaya kaabang-abang ang laban na ito. Kaya guys, excited na ba kayo? Sa tingin ninyo, talagang pumalag din ba kaya ang Capital One sa Sauce Coffee ngayong bagong conference sa PVL AFC 2026? Sige nga, pa-comment ka dyan sa baba and pa-subscribe na lang for more PBL updates. At syempre, narito naman at ibigay natin ang mga latest issue updates sa PVL at volleyball updates ngayon, lalo pa sa ABC na paparating. Coach Ty Bundit, bagong head coach ng Alas Pilipinas Women's. Grabe, matagal na ngang hinihiling ng netizens na talagang palitan ang head coach ng Alas Pilipinas Women's at talagang nagtagumpay. At ito na nga, si Coach Ty Bundit ang kinuhang head coach. Ngunit maraming netizens ang nagsabi dapat Filipino coach na rin. Ngunit alam naman natin na si Coach Ty ay talagang may pusong Pinoy din kung tutuusin dahil sa tagal niya nang magtrabaho, especially sa Creamline. Kaya naman mas okay daw si Coach Bundit kumpara nga kay Coach De Brito. Kaya syempre kaabang-abang ang kanyang pag-coach. Kaya abangan natin and congrats and good luck na lamang Coach Ty. Bakit nga ba hindi makapaglalaro ang mga players na ito? Dahil nga may mga injury pa sila. Kaya get well soon and see you soon na lang Madayag, Molde, Minor, Wangko at Hasareno. Samantalang nakakatuwa para sa Alas Pilipinas Women's dahil nga pasok sila at qualified sila sa parating na ABC Women's Cup 2026 na magaganap nga ngayong taon. Abangan nyo na lamang ang aking update sa kanila dahil magpo-post ako ng kanilang schedule of game at syempre kailan kaya. Kaya syempre subscribe na at hindi lang yan, may latest breaking news pa rin na talagang nakakalungkot din para sa men's dahil hindi sila qualified sa AVC Men's Cup 2026 kasama nila na hindi qualified ang Vietnam at iba pang mga bansa. Kaya naman bawi na lamang sa mga susunod na taon Alas Pilipinas Men's. Syempre hanggang dyan muna po ang ating update sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat, pa-subscribe and support na lang dito sa aking channel. Thank you.